na ang collateral damage. Pero walang hustisya. Isipin nyo, 30,000, mga kaibigan. Ano nangyari sa mga pamilya niyan? Ano nangyari sa mga relatives niyan? 30,000. Hindi yan basta-basta, mga guys. Kaya talagang, para sa akin papasukin talagang ICC. Pero kita nyo, mga kaibigan, kita nyo, ang Pangulo natin, naninindigan pa nga na, kasi umalis na tayo sa ICC, di ba? 2019. So, ang Pangulo natin, naninindigan pa nga, hindi, meron kaming gumaganang justice system. Hindi namin kinukonsider yan kasi walang jurisdiction. Biro mo mga guys ganito na nga kabait ang Pangulo natin kay Duterte, pero winawalang hiya pa rin nila. Ganito na kabait ang Pangulo natin, PBBM, pero winawalang hiya pa rin ng mga DD shits. Dito mo talaga makikita kung gaano talaga kawalang hiya ang mga DD shits, mga kaibigan. Kasi ganito na nga ang Pangulo natin Pinapaboran pa nga si Duterte Mga kaibigan. Kung ako ang maging Pangulo, mag-join tayo sa ICC. Join tayo. Mag-join talaga ako sa ICC para talagang matuldukan yung ni Duterte, kasamaan, at magkaroon ng hustisya. Pero ang Pangulo natin ngayon, kinukonsider pa siya kasi matanda na nga siya at naging Pangulo siya ng Pilipinas, di ba? Pero kahit na ganito na ang ginawa ng Pangulo natin, Bongbong Marcos, winawalang hiya pa rin nila. Binababoy pa rin nila ang Pangulo natin. Ganyan talaga kawalang hiya at kababoy ang mga DD shits. Diba? Sana nga makumbinsi si PBBM na ipasok ng ICC para matuldukan ang lahat ng maling gawain ni Duterte. Pasita Manggayo. Yes po, sana nga, no? Kasi nga gusto nila na paupuin si Saramao bilang presidente, Christopher Tolentino. Correct. Kasi nakikita nila, nabubuko na Ang dami ng nabubuko, mga kaibigan, ng mga ginawa nila, mga katiwalian. Sobrang dami ng nabuko. Nga pala, no, yung sabi ko, no, tatalakayin natin. Kasi mga kaibigan, kanina sa TikTok, sabi nung isang, leadership, magkano na ba ang bigas ngayon sa panahon ni PBBM? Di ba ang mahal-mahal? Sabi ng leadership, no, bigas. Hindi sila makamove on sa bigas. Ganito naman ang paliwanag ko sa kanila. I-recall nila sa panahon ni Duterte kung magkano ang bigas. Mga kaibigan, may bigas pa nga sa panahon ni Duterte, umabot ng 100. Umabot ng 100, yung mga special rice, mga kaibigan. Hindi yung hindi yung NFA, hindi NFA. Kundi yung mga special rice na binibili natin, umabot pa nga ng 100. Alam niyo ba, mga kaibigan, talagang kung i-recall lang ng mga DD sheets, sa panahon ng Duterte, ang hirap na hirap ang mga tao at hindi naman bumaba ang bigas. Sa katunayan yan, mga kaibigan, the best evidence ay ang rice tarification law. Okay, basahin ko konti lang to. Filipino Star ngayon, mahal pa rin ang bigas. November 13, 2019. 2019 ito sa panahon ni Duterte. Ang sabi dito, minsan sinabi ni President Duterte na gusto niyang maibalik ang presyong 7 pesos bawat kilo ng bigas. Gusto niya huwag mahirapan ang mga tao sa pagbili ng mahal na bigas. Kaya nga pinagmadali niya ang mga mambabatas na maipasa ang rice tarification law. Naaprubahan naman ang batas at gumugulong na noong nakaraang Marso. Ito yung binabasa ko, guys, Yan. Mahal pa rin ang bigas. Filipino Star ngayon. And then, ang sabi dito, sa pagkaka-aproba ng batas, naging maluwag na ang importasyon ng bansa. Makinig kayo mabuti, Dahil sa pagkaka-approve ng rice tarification law, naging maluwag ang pag-i-import ng bigas, no? Kahit sino pwedeng mag-import, basta susunod lang sa batas. Kaya nangyari, sobrang dami ng bigas na dumarating sa bansa. Nag-uumapaw ang bigas sa pamilihan. Ayon sa report, malapit nang maging number 1 sa pag-import ng bigas ang Pilipinas. Panahon ni Duterte to, Malapit na umanong malampasan ang China sa pag-import ng bigas. Umano'y nagpapantay na ang Pilipinas at China sa 3.1 milyong tonelada ng bigas na ini-import noong nakaraang Oktubre.
So grabe mga kaibigan ang importation ng bigas sa panahon ni Duterte. Sa kanya nag-umpisa to, no? At maaring malampasan ng Pilipinas ang China bago raw magtapos ang 2019. At ito mga kaibigan, ang malala nito mga kaibigan, sobrang dami na ng bigas. Pero bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa merkado? See? Nag-uumapaw ang bigas. Dahil sa rice tarification law na pinasa ni Duterte, nag-uumapaw ang mga bigas dito galing ibang bansa. Pero anong sabi? Hindi daw bumaba ang presyo ng bigas. Ano daw ang nangyari? Bakit hindi bumaba ang presyo ng bigas? Kasi nga, during the time of Duterte's, ang daming smuggling. At ang ginagawa mga kaibigan, binibili ng mga smuggler, pagkatapos sila yung meron silang tinatawag na middleman, pagkatapos inilalabas yan doon sa merkado, mahal na. Pagbili ng taong bayan, mahal. Yan yun. Kaya mga kaibigan, walang may pagmamalaki ang mga DD sheets. Sasabihin nilang mahal ang bigas ngayon? Hello. Panahon ni Duterte, ang mahal ng bigas at si Duterte din ang naging dahilan kung bakit dumami ang importation dito. Dahil sa ginawa niyang walang kwenta na rice tarification law. Diba? At kung naalala niyo mga kaibigan, sa panahon din ng Duterte, grabe talamak ang ginagawa ng National Rice Authority, NFA. Grabe yung ginagawa nila na pagbibenta sa mga malalaking retailer, mga kaibigan. Binibenta nila ng mas mura, tapos yung mga tao naman na yun, ng mga negosyante, binibenta nila sa merkado, mahal na. Pagdating sa taong bayan, mas mahal. Naalala niyo sa Bitag, si Ben Tulfo? Mga kaibigan, palaging inaano ni Ben Tulfo yan Palagi niya yung binabanatan sa kanyang show. Bitag. Diba? Pinapakita pa may mga operation sila na hinuhuli yung mga imbakan ng mga NFA rice. Sinusundan ng mga kapulisan, tas kasama si Bitag, sinusundan nila kasi yung mga NFA rice dinideliver sa mga malalaking yung mga nagmamay-ari ng yung mga negosyante na to, mga kaibigan, dinideliver sa kanila. Binibenta pala sa kanila ng national ng NFA, binibenta sa kanila ng mas mura, tapos pagdating doon meron silang middleman, tapos ilalagak sa merkado, mahal na, kaya ang taong bayan ang talagang nagsasuffer. Uso ito sa panahon ni Duterte. I-recall nyo, ayaw nyo maniwala, i-recall nyo yan. I-recall ko yan, pupuntahan ko yung ni Bitag, i-research ko yan, isa-search ko yung mga videos na yun na napakarami. Tinutukan niya yan, tungkol yan sa panahon ni Duterte, yung mga bigas, mga kaibigan, na binibenta. So, mga kaibigan, grabe ang katiwalian sa panahon ni Duterte. I-recall ninyo, mga DD sheets. Nakakalimot kayo Grabe, sobra, ang dami ng katiwalian sa panahon ni Duterte. At talagang sabi ko nga sa inyo, ako nga lang nakaranas hirap na hirap ako sa panahon ni Duterte. Mga kaibigan. Kasi yun bang meron kang may trabaho ka naman, taxpayer ka. Laki pa nga ng tax ko Kasi malaki sweldo ko. Syempre, pag malaki sweldo mo, malaki tax mo. Tapos, nilockdown ni Duterte. Kahit hindi naman dapat pa i-lockdown, nilockdown niya. Tenga ka sa bahay. Noong una, okay pa, may pambili ka pa ng pagkain. Ay, lumalaon. Pati yung savings mo, nagagastos mo na rin. Hanggang sa lumalaon, naubos na savings mo. Wala ka ng savings, ubos na. Tapos wala namang ayuda. Never ako nakatanggap ng ayuda kahit isang beses. Never. Kaya hirap na hirap ako sa panahon ni Duterte. Sinusumpa ako talaga, mga kaibigan. Pero nagreklamo ba ako? Tingnan niyo ang mga post ko sa aking mga Facebook. Tingnan niyo ang mga post ko sa panahon ni Duterte kung meron akong reklamo. Never akong nagreklamo, mga guys. Kahit hirap na hirap yung naranasan ko sa panahon ni Duterte. Never ako nagreklamo. Never ko siyang tinuligsa. Sinuportahan ko pa siya.
At binibigyan ko pa ng reason, mga guys. Iniintindi ko. Kasi ganyan, madaming tao, hindi naman lahat matitingnan ng pamahalaan, hindi naman lahat ganyan. Sinuportahan ko siya. Todo suporta ko kay Duterte. Bardagulan pa sa mga pinklawan. Pero ngayon, mga kaibigan, yung ginagawa ng mga DD sheets, hindi nila sinusuportahan si PBBM. Pinapababa nila, binababoy nila. Kasi gusto nila makabalik ulit ang Duterte. Ganon sila kasama. Ganoon sila kabuhaya, mga guys. Ganoon ang mga Dutertes. Kaya nga nawalan ako ng gana sa kanila eh. Kasi nakita ko yung pagiging buhaya nila na gusto nila sila nang humawak sa Pilipinas. Na hindi sila magbigay ng tsansa sa ibang sa bagong panalong Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. Na kung titingnan natin sa panahon naman nila, si PBBM full support kay Duterte. Diba? Kahit ayaw ni PBBM yung ginagawa ni Duterte na war on drugs, na ang daming ganon. Alam ko ayaw ni Pangulong Marcos yun, kasi si Pangulong Marcos gusto niya yung mag-uphold ka sa human rights. Ayaw niya yun, pero nagsalita ba siya? Wala. Sumuporta lang siya sa Pangulo. Hinayaan niya ang Pangulo kasi ang Pangulo ang talagang kumbaga siya ang nagre-renda ng gobyerno. Kaya hinayaan niya ang Pangulo, sinuportahan lang niya. Yun ang tama. Pero hindi kayang gawin niya ng mga Dutertes kasi sila po ay mga buhaya. At ang gusto nila, sila lang talaga ang maghari dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sobrang masalimuot ang buhay sa panahon ni Digong at maraming namatay at pinatay. Tama kayo dyan. Correct. Grabe talaga. Sobra, mga kaibigan. Sobra. Ito pa sinasabi nila, sa panahon daw ni Digong, wala daw wala daw masamang tao, wala daw mga nang-hold up, wala daw ganun. Hello? Pamangkin ko mismo, lalaki. SK leader. Kabataang barangay leader sa lugar nila. Pamangkin ko. Umuwi siya galing sa Kabsu kasi hindi pa siya engineer no. Pag-graduate pa lang yung pamangkin ko. Pero SK siya, SK leader, no? Kabataang barangay leader. Mga kaibigan, umuwi siya galing sa Kabsu. Mga 10:00 ng gabi. 10 lang yun 10:00 lang ng gabi, napakaaga. Mga kaibigan, hinold up siya. 3 lalaki, itinutukan na siya dito ng ice pick dito. Hindi na siya nakakibo kasi gusto niyang lumaban. Dito na yung ice pick. So, kinuha yung kanyang cellphone, kinuha yung kanyang pera, etc. etc. Duterte time. Panahon ni Duterte yun. Ano pa? May mga pinapasok naalala niyo yung pinapasok sa bahay pagkatapos yung babae na minartilyo pa sa ulo. Ang dami, mga kaibigan, heinous crime sa panahon ni Duterte. Ang dami. Kaya etong mga DG-sheets, hindi lang nila nire-recall kung anong nangyari sa panahon ni Duterte. Ang daming krimen. Ngayon, mga kaibigan, kapag may kaunting krimen, ano kaagad? Yung mga DD-sheets, ibalita nila yan sa lahat. Kaunting krimen lang, ibabalita nila sa lahat. Ganito ngayon sa panahon ni Marcos. Ang daming kriminalidad. Ang daming adik. Ganyan ang DD sheets. Talagang lang sila, guys, yung maingay lang talaga sila. Kaya pinagmumukha nila na maraming krimen ngayon, pinagmumukha nila na mas maraming adik ngayon. Pero kung titingnan mo ang data, sa data ka kasi magbase. Ang data ng PNP, bumaba ang krimen sa panahon ni President Marcos Jr. Sa data ka tumingin, huwag sa mga sabi-sabi. Kasi para masabi mo na bumaba ang krimen ngayon o tumaas ang krimen ngayon, kailangan mong ipag-compare ang mga data. Look at the data of the PNP. At sinasabi ng PNP, bumaba ang kriminalidad ngayon sa panahon ni President Marcos Jr. Diba? Kaya mga kaibigan, yan ang tandaan nyo Pag merong mga nagsasabi, huwag agad maniniwala. Kailangan natin ng data. Sasabihin na tumaas ang krimen. Hello?
Tumaas ang krimen? O baka naman mas na-magnify ang krimen? Baka naman mas maraming nagbabalita ng krimen kasi mas marami ngayon mga DD sheets na gusto talagang pabagsakin ang Pangulo natin. Kaya ang ginagawa nila, kahit isang krimen lang yan na nangyari, lahat sila! Lahat sila niyan, magpo-post sa social media, ito ang nangyari, grabe na ngayon, panahon ni Marcos. Buti pa sa panahon ni Duterte. Ganyan sila. Mga kaibigan, no? Baka umakyat na sa langit, madam, kaya di na mahagilap ng otoridad. Nagtatago na sa bahay niya na diamond ang doorknob. Rodolfo Baroga. Oo nga, no? Kasi di ba son of God daw siya? Baka ano na? Di, sabi niya, magiging glorified body daw siya. Di ba sabi nung sino ba si Elias Jackson na ang sabi daw ni Kibuloy magiging siya, mamamatay siya pagkatapos magiging babalik siya, glorified body na. Tapos pwede na daw siyang tumagos doon sa mga pader, tatagos na siya sa mga pader tapos mawawala siya. Hala, baka nandiyan lang si Kibuloy sa tabi-tabi. Baka nasa tabi-tabi lang si Kibuloy, hindi natin alam. Tumatagos na sa mga wall. Ay, naku talaga naman. Julie Goto, matalino talaga ang ating PBBM. Correct po, matalino talaga ang ating PBBM, no? Martin Elisa Godiesan, hello Admin Rich, pahabol, abot pa, same here, I supported Digonggong noon, kaya ayoko, nawala. Supported Digonggong noon, kahit ayoko. Kahit si Sara, bago ko na iboto, ang tagal kong inisip dahil lang kay PBBM, kaya ko siya ibinoto. Tumpak. Tama po kayo dyan, no? Tayo po, meron tayong gustong iboto nun. Pero dahil sa sinabi ni PBBM, itong iboto nyo si Sara, kaya binoto natin, no? Son of God pala siya, bakit hindi niya maharap ang kaso niya? Zarina Deiro, yun nga po son of God daw. At hindi nga daw siya natakot kay Lucifer, pero takot siya sa Ay, nako, talaga naman. Lily Torado Solero Yamat. Tama ka, madam, kahit kailan tama ang sabi ni Senator Miriam Santiago. Tumpak po, sabi ni Senator Miriam, dangerous yan, no? Si Digong. Dangerous daw, the most dangerous. Tama ka. Christopher Tolentino, dapat papasukin ng ICC. Oo nga, no? Correct. Ito na naman si Basher, Zenit Ramyob. Itong Admin Rich, tuta rin to ng kano. Yan ang narrative ng mga DD sheets. Alam mo mga DD sheets, sasabihin, tuta ka ng kano, tuta ka ng ganyan ang pinapakalat nila. Pinapakalat nila, gusto nilang ipa-instill sa utak ng mga tao na si PBBM ay tuta ng kano. Pero kung titingnan natin, ang ginagawa po ni PBBM ay tama lang. No? Tama lang ang ginagawa ni PBBM. Kasi nga mga kaibigan, kailangan nating makipag-collaborate, kailangan nating makipag-partner sa maraming bansa para ma-intimidate ang China. Kailangan nating makipag-partner sa mga superpowers kasi ito yung maging deterrent sa China para hindi nila magawa yung kanilang gusto. Diba? Kita niyo naman, 21 countries na pala. Nadadagdagan pa ang sumusuporta sa atin at galit na ang China kasi mga kaibigan, nababawasan na ang mga investments nila. Ayaw nang mag-invest sa kanila ng mga first world country kasi nakikita na masama pala ang kanilang ugali at ganito pala ang ginagawa nila sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sa panahon ngayon mga kaibigan, may problema ang China sa kanilang ekonomiya. Alam niyo ba yan? Problematic ang China ngayon sa kanilang ekonomiya. Pabagsak po ang ekonomiya nila kaya they cannot afford to go to war para girahin ang Pilipinas. Mas lalo silang babagsak. Alam niyo ba mga kaibigan, ang ginagawa ng China ngayon is just a show off. Show off of power and show off na ang kanilang ekonomiya ay maganda at maayos. But in reality, mga kaibigan,
sila po ay palubog. Palubog ang kanilang ekonomiya. Lalo na ngayon sa ginagawa ng Pilipinas na ini-expose sila sa international community. Ang daming ayaw nang mag-invest sa kanila. At pag nabawasan or nawala ang investments sa kanilang bansa, bagsak ang kanilang ekonomiya. Kaya they cannot afford to go to war. Kaya ang ginagawa nila sa atin, water cannon lang. Kasi takot sila na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas. Yan dahilan mga kaibigan. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga naratibo ng mga DD sheets na gigirahin tayo dito dahil hindi po tayo gigirahin ng China. Dahil duwag po, takot po sila kasi alam nila kung ano ang kahihinatnan kapag nakipaggera sila sa atin. Kaya hanggang pangbubuli lang sila. Laser, water cannon. Kasi alam nila na kapag ginamitan nila tayo ng armas, tsugi sila. Dahil may invoke ang ating Mutual Defense Treaty with America at sasama pa ang mga bansa na kumakampi sa atin. 21 countries, nadagdagan pa yan. Mga kaibigan, mga superpowers yan. Kasama na yung mga Quad at ang NATO sa atin din yan. Kasi Amerika mga kaibigan. Remember, Ukraine, maliit na bansa. Dinudurog ng Russia pero hindi nila madurog-durog at hindi nila masakop-sakop. And Russia is losing. Dahil sa NATO, dahil sa suporta ng Amerika. Diba? Yung ibang mga bansa din, binanatan din ng Russia. Yun mga kaibigan. Kaya takot ang China. Kaya nga, eto na ang pagkakataon ng Pangulo natin, ipakita talaga niya ang kanyang katapangan dito sa China. Talagang pushback talaga tayo mga kaibigan, na huwag tayong papatinag. Ipakita natin para nang sa ganon mga kaibigan, makita ng China na ay naku, hindi pala natin ito pwedeng ibuli. Ay hindi pala ito basta-basta. Yun mga kaibigan, hindi naiintindihan niya ng mga makapili na mga DD sheets. Kasi ito mga DD sheets, no, ininstill sa utak nila ni Digonio na ay gigirahin tayo ng China. Yan ang sinabi ni Digonio, mga kaibigan, 6 years. 6 na taon niya yan sinasabi sa atin, di ba? Sa atin. Ako, ganyan din ang paniwala ko dito Noon, mga kaibigan, akala ko tama si Digonio Yan din ang paniwala ko. Na, oo nga naman, gigirahin tayo ng China. Pero mga kaibigan, nung pinag-aralan ko mga kaibigan, no, pati yung action ng China, nakita ko, kaya pala tayo binubuli lang at hindi ginagamitan ng armas dahil wala pala talaga silang kakayanan na tayo ay girahin. At ang pinapakita nila is just a show off of power na sila ay giant, sila ay malakas, pero ang katunayan, mga kaibigan. Guys, bigyan ko kayo ng isang illustration. Illustration. Merong isang mandirigma. Okay. Ang mandirigmang ito, mga kaibigan, siya ay hindi siya kalakihan, mababa lang siya, hindi malaki ang katawan, hindi siya mandirigma na masasabi mo na talagang, ay, bet ako dyan kasi napakagaling, kung titignan mo, napakasimple lang niya. No? And then ngayon mga guys, lulusobin nila ang isang lugar na kung saan ang mga tao ay matatangkad, malalaki ang katawan, no? Lulusubin nila. And then, mga kaibigan, doon pa lang sa kanyang lugar, sinasabihan na siya na, ay, hindi nyo yan kakayanin. Kasi ang mga tao pala doon ay sobrang matatangkad, halos mga higante. Tapos, kumpleto sila sa kanilang mga, yung kanilang mga gadget sa katawan, at mga very makabago ang kanilang mga kagamitan, pandigma. Pero alam mo ba mga kaibigan, hindi yun napapakinggan, no? Hindi napapakinggan ng mandirigma. Tumuloy pa rin siya mga kaibigan, at nag-observe siya at nag-strategize. Pagkatapos, to cut the story short, mga kaibigan, natalo nila.
natalo nila yung mga mandirigma doon sa loob. Not by might, not by power, mga kaibigan, kundi nag-strategize lang sila kung paano gawin. Ang ginawa nila, mga kaibigan, lumusob sila doon sa kailaliman ng gabi kung saan tulog lahat ang mga mandirigma doon sa loob ng syudad. At doon, kasama yung kanyang maliit na mga army, no? Kaunti lang sila, pinagtsutsugin nila yung mga natutulog na mga army. At nakubgob nila yung syudad. O, illustration lang to, mga kaibigan, ha? Pero totoo to, no? Pagkatapos, mga kaibigan, bakit sila nagtagumpay? Kasi hindi naniwala yung leader nila. Hindi siya naniwala na, ay, huwag kayo pupunta dyan kasi hindi nyo kakayanin. Ang mga tao dyan ay mga ganito, mga ganyan, ang mga armas nila ay talagang mga makabago, tapos mga malalaki ang mga katawan, mga tao dyan, mga halusigante. Pagkatapos, mga guys, napag-alaman na yung leader pala nila ay isang bingi. Gets nyo? Kaya naman pala, mga kaibigan, hindi siya natakot doon sa mga sinabi sa kanya na, uy, huwag kayo pupunta dyan. Alam niyo ba, hindi niyo yan makakaya kasi ang mga tao dyan, mga malalaki, pagkatapos yung mga tao dyan, ang kanilang mga armas ay mga makabago, hindi niyo kakayanin yan. Kaya naman pala hindi siya natakot, mga guys, kasi hindi pala niya naririnig yung mga negative na sinasabi sa kanya. Kasi siya naman pala ay bingi. Oh, gets niya, mga guys? Ayan yun. Kapag pupunta ka sa gera, huwag mong pakikinggan yung mga negative na sinasabi sa'yo. Kapag may gagawin ka at you're aiming to do that thing na gusto mong gawin, na kailangan gawin mo dahil yan ang tama, huwag mong pakikinggan yung mga sinasabi sa'yo, mga negative. Dahil madidishearten ka, mawawalan ka ng lakas ng loob at yan ang makakapagpatalo sa'yo. Oh, di ba? Kaya yung isang illustration nga, ang sinasabi nga ng maraming mga nag-a-advise, no, mga advisor, magbingi-bingihan ka doon sa mga negative na mga sinasabi sa iyo ng mga tao. Dahil minsan kailangan natin gawin 'yon para makapag-push forward tayo, para hindi tayo matakot na gawin ang dapat nating gawin. Dahil kapag inabsorb mo lahat ng mga negative things na sinasabi ng mga tao, lalo na ng mga didishits, ay mali tayong bansa, ay gigirahin tayo, ay tayo, ganito, ay nako, gagamitan tayo ng nuclear, ay nako, patay tayo lahat dito. Hello? Huwag kayo makikinig sa ganun, mga kaibigan. Dahil ang mga negative na yan, na mga sinasabi ng mga didishits, yan ang makakapagpahamak sa atin ng mga Filipino. Dahil sa takot, ibibigay mo ang West Philippine Sea. Dahil sa takot, hahayaan mo na ang China, sila ang maghahari sa lugar natin. Sabi ko nga, mga kaibigan, mas gugustuhin ko lang mamatay na lang. Mas gugustuhin ko na lang na pumunta ako dun, maibala sa kanyon. Better na mamatay na lang ako. At least, ipinaglaban ko ang aking bansa kaysa mamatay ako na habang buhay na slave ng China. Real talk tayo, mga kaibigan. Walang kwenta ang ginawa ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani kung ganito tayo ngayon makapili. Diba? Yun ang madalas kong sabihin, mga kaibigan. Walang kwenta ang ginawa ng ating mga bayani, ni na Dr. Jose Rizal, ni na Andres Bonifacio, ni na kung sino-sino pa, na Diego Silang, na Daguhoy, sino-sino pang mga bayani natin. Walang kwenta lang lahat yan, mga kaibigan. Kung tayo ngayon na mga Pilipino ay basta-basta lang na matatakot. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, sa lahat ng lahi sa buong mundo, tayo ang may pinakamaraming bayani. Dito nga lang sa kinauupuan ko ngayon, Cavite, the land of the heroes. Cavite, mga kaibigan, land of the heroes. Dito yung sinasabing napakaraming bayani sa Cavite. Nandito nga yung 13 martires, the 13 martyrs na nag-alay ng buhay, mga kaibigan. So, hindi lang Cavite, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang dami nating bayani.
na lumaban sa mga Kastila, sa mga Hapon, Amerikano, sa lahat ng mga mananakop, kahit na ang ating mga armas ay hindi naman makabago. Pero lumalaban, hindi tayo pasisiil. Di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi pasisiil ang Pilipino. Kung Pilipino ka, pero duwag ka at isusuko mo ang iyong soberenya sa West Philippine Sea dahil lang sa ayaw mong girahin ka ng China, well, hindi ka Pilipino. Dahil ang Pilipino, hindi sumusuko. Ang Pilipino, hindi duwag. Nakakahiya ka. Mahiya ka sa mga apo mo. Diba? Yung mga kaibigan, posted by Laetera mo ng 31 million, Group Ellen Adarna and Baste Duterte, may video. Not confirm kung sila ay nakagamit sa bug o lasing lang sila. Napanood mo na ba, Admin Rich? Opo. Nasa TikTok ko po, no? Roque Mark. Napanood ko na po yun, no? Nasa TikTok ko. Ay sabi ko nga, yung hawak niya doon, parang hindi naman sigarilyo, parang binilot lang na papel, no? Sabi nila, ano daw yun? 2 joints? Hindi ko naman alam itsura ng 2 joints. Ano ba itsura nun? Ngayon daw yun 2 joints daw. Yun ang sabi nila. Hindi ko alam kung totoo, no? So, yan yung mga kaibigan. Hindi po tayo gigirahin ng China. Tandaan nyo yan. Look, ang Taiwan nga, napakaliit na bansa. Malapit na malapit sa kanila kasi sa kanila yan eh. Mga kaibigan, ang Taiwan po ay part ng China. Pero during that time na nagkaroon po dyan ng dalawang paksyon, no, sa China, yung isa ayaw nila na maging komunistang bansa. Ang ginawa nila, mga kaibigan, nagkaroon dyan ng labanan, so ayaw nila maging komunistang bansa, pumunta sila sa Taiwan at dyan sila nagtayo ng kanilang independent state. At nagkaroon sila ng sariling sistema ng gobyerno, which is democratic, at nagkaroon sila ng sariling constitution. At ayaw na nilang ma-identify sa China. Pero ang China, ayaw po pumayag. Kasi kanila naman talaga ang Taiwan. Pero para sa akin, hayaan na nila ang Taiwan. Kasi nga ayaw naman ng Taiwan na maging komunista eh. So hayaan na nila yan. Makes sense mga kaibigan. Taiwan nga eh, nasa kanila talaga yan. Hindi nila magyara-gera. Noon pa nila yan pinagbabalakan. Noon pa nila yan tinatakot na gegerahin sila. Pero hindi nila magyara-gera ang Taiwan. Makes sense? Tayo pa kaya? Na meron tayong mutual defense treaty sa Amerika at lalo na ngayon na meron tayong backup sa 21 countries na mga superpowers pa, marami dyan, mga first world country. Tayo pa kaya gigirahin? Mga kaibigan, hindi tayo gigirahin ng China. 101%. Hindi pa nga naabot ng China yung kanilang aim to be number 1 economy of the world and to be number 1 in military forces in the world dahil, mga kaibigan, pumapangalawa pa lang sila, Amerika pa rin po talaga ang mas malakas. So, hindi po tayo gigirahin ng China. 101% po. Pero yan po ang sinasabi ng mga didishits. At yan po ang instill sa kanilang utak na gigirahin tayo ng China. Na ibigay na lang daw natin yan kasi gigirahin tayo ng China. Hello? No way. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pang mamatay ako at ibala ko dyan sa kanyon kaysa habang buhay na nawala sa akin ang aking soberenya, West Philippine Sea. Kawawa ang aking mga apo, ang kaapu-apuhan. Kawawa ang mga Pilipino. Wala na tayong isda, wala na tayong yamang dagat. Puro na lang tayo import-import ng isda at hindi rin tayo makakapagdig ng oil. At lalong magkakaroon tayo ng problema sa kuryente, sa langis, sa lahat ng mga oil products, lalong-lalo tayo magkakaroon ng problema. At lalong-lalong lalaki ang ating mga bill sa kuryente kasi hindi nga tayo makakapagdig ng oil. Walang gas, hindi tayo makakapagdig. Dahil, syempre, pag binigay mo yan sa China, kanila na yan. Kaya sabi ko, better to die than to be a slave of China. Mga kaibigan. Yan ang aking stand sa West Philippine Sea. I'd rather die than to surrender the sovereignty in the West Philippine Sea. No retreat, no surrender. That's the Filipino spirit. We are brave.
Tayo yung race na napaka daming bayani, no? Cavite nga lang the land of the heroes. Oh, daming hero dito sa Cavite, mga kaibigan. 'Di ba? At hindi lang Cavite, buong bansa. Kaya mga kaibigan, sa mga DD shits, punta na lang kayo ng China. At pagdating nyo sa China, akala nyo magiging maayos ang treatment sa inyo ni Xi Jinping. Kaibigan, mga komunista yun. Baka ayusin ang treatment sa inyo isang mga 6 na buwan, pero later on, mga kaibigan, ano nang gagawin sa inyo? Ipapakita na sa inyo ang tunay nilang kulay. Mga kaibigan, yung mga citizen nga mismo nila lumalaya sa China 'Di ba? Doon mo makikita, mga citizen na mismo nila yan, lumalaya sa China. Kasi nga, hindi nga maganda ang pamamalakad. Sobrang oppressed sila mga guys. Yung mga didishit pa naman, sanay na sanay sa democracy. 'Di ba? Dito pa nga lang mga kaibigan, sobra ang democracy. Nilalait, minumura nilang ating Pangulo, ang First Lady, binabanatan, binabastos, binababoy, lahat na. Gawin mo yan sa China. Bukas sa bukas, wala ka na. Kaya mga kaibigan, yung mga DD shits, hindi yan tatagal sa China. One day pa lang mga kaibigan, tigok na yan. Very, very sure ako dyan, mga kaibigan. Yung ginagawa nila na, yung anuhin yung gobyerno. Pag nandun sila mga kaibigan, kailangan magbaho sila na magbaho sa gobyerno. Kung gusto nilang mabuhay, kung gusto nilang maging maayos ang kanilang pamumuhay sa China, kailangan baho ka lang ng baho sa gobyerno. Palakpak ka lang ng palakpak. Pero kapag ginawa nila yung ginagawa nila ngayon kay PBBM, doon sa China, pag ginawa nila yan, mga kaibigan, isang araw lang, tigok na sila. Ganyan po sa China. Hindi ka pwedeng tumutol sa gobyerno. Tingnan mo yung nangyari dun sa doktor na nag-expose ng COVID-19. Anong ginawa sa kanya? Tinorture. Later on, sinugi. Wala naman siyang masamang ginawa. In-expose lang niya ang COVID-19. Diba? Ayaw kasi ng China na i-expose yung COVID-19 kasi ang gusto ng China ay lumaganap sa buong mundo para maraming mahawa. Pinagkakitaan nila yung COVID-19. Nagbenta sila ng kanilang mga vaccine. Nagbenta sila ng kanilang mga face mask, ng kanilang mga face shields. Nagbenta sila ng kung ano-anong mga paraphernalias para sa COVID-19. Pinagkakitaan nila. Di ba? Pero kung ang ginawa ng China noon ay hinayaan nila yung doktor na mag-disseminate ng information na merong COVID-19. Malala ito. Tapos warningan ang buong mundo. Mga kaibigan, hindi kakalat ang COVID-19. Kaso ang ginawa ng China, inoppress nila. Ayaw nila na malaman ng buong mundo kasi gusto nila na kumalat sa buong mundo, madamay ang lahat ng tao at pagkakakitaan nila ang COVID-19. Diba? Ang sama. Yan ang mga puon ng Dutertes. Diba? Yan ang kanilang mga puon. China. Ganyan kasama. Marami pong salamat, mga kaibigan, sa panonood. Bill Aquila, yan, salamat po sa panonood. At patuloy po natin suportan ng ating Pangulo Bongbong Marcos at wag po natin kakalimutan palaging mag-pray, ipagdasal po natin ng ating Pangulo at ang ating bansa. At mga kaibigan, yung ating problema sa West Philippine Sea, wag po natin susukuan bilang Pilipino. Tayo po ay may mga dugong bayani, hindi sumusuko, hindi pasisiil sa sino mang mga mananakop. Yan po ang mga Filipino. We are heroes, Nananalay tayo sa ating dugo, ang dugo ng ating mga bayani. Kaya wag po tayong susuko mga kaibigan. Mapapasa atin ang ating hinihintay na tunay na kalayaan from the oppressor. Mga kaibigan, maraming po salamat. Fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po.